Sige. Okay, so magandang araw po sa aming mga viewers and welcome sa aming 8th episode dito sa Legal Lounge with Attorney Bueno and Erica Guevara. Yeah. So kung makikita po ninyo, bago ang aming setting for this episode, medyo lumabas na muna kami sa aming opisina. Oo. No? At medyo gloomy po ang weather dito sa Pasig City. So kamusta ba ang weather sa inyong mga tahanan? Ngayon po ay napakaganda ng ating pag-uusapan. Sobrang init na topic at alam ko magugustuhan ninyo mga kamarites ko dyan ha. Dahil ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang political dynasty dito sa Pilipinas. So sir, nasa 6th day na tayo ngayon sir Oo. ng pag-file ng COC. At we still have 2 days to go. Yeah. Until October 8 para ma-officially end ang pag-file ng COC. At maraming sorpresa Yes, ang ang dami. dinadala nitong pagsasampa o Kung medyo sumite ng tambay COC. kayo sa Facebook, alam ko, alam nyo, at kilala nyo kung sino-sino mga sinasabi namin na to, no? Oo. So may mga influencers tayo. Oo, Very mga- shocking. Number one, we have Diwata Pares. Yeah, si Diwata, surprising, Na dating biglang pinipilahan lang dyan sa Pasay. Oo. Ngayon ay nag-file na sa Senado. na party list siya. Yes, Party list. Oo. We have Vilma Santos and family. yeah, Vilma Santos, Lucky Manzano, at yung kapatid niyang bunso Yeah, na kay nagsumite Ralph ng Recto, COC sa Batangas. So almost the whole family ngayon. Ang medyo tatakbo surprising dito kasi nagulat ang tao. Kasi si Vilma filed her COC as governor. Pagkatapos, ang vice governor niya, si Yung anak niya Lucky. mismo, yes. And then ang congressman din niya, yung anak Yung niyang isa pa bunso. niyang anak. So, maganda pag-usapan to. It's about political dynasty. And meron pa, di ba? Oh, so we also Sa have, Senate, madami. Sa Senate, madami tayong mga kilala. Sure ako, very familiar na kayo sa mga families na to. We have the Revillas, the Binay, Cayetanos, sino pa ba? Tulfo. Ang dami. Ang ngayon, ang Yeah. Tulfo, marami rin So, sila. pag nagkataon, tatlong Tulfo, ang Tulfo brothers, madodominate nila tong Senado ngayon. So, ayun, kung mapapansin natin, very saturated na ng mga these reigning families ang politics sa Philippines. So, sir, baka meron tayong balita dyan. Ano ba nangyayari dito sa atin, sir? Di ba, sir, kung matatandaan ko lang, no? Nag-attend siguro ako nung klase ko nung college. Sabi, meron kami isang law subject. You na- have constitutional yes, law, meron di po ba? kami constitutional Okay. law. Meron tayo din sa Article 2, sir, na nagpo-prohibit Yeah. itong political dynasty. Yeah, yes, Pero correct. bakit continuous pa rin ito, sir? Ano nangyayari dito? Alam mo, yan ang problema at subject of argumentation and debate. Yung constitutional provision under, tama ka, under Article 2, Section 26, no? Kasi sinasabi ng ating konstitusyon that the state shall, no, provide full access to public service or full access to opportunities for public service. And then the state shall prohibit political dynasty as may be defined by law. So meron tayong andun medyo tricky part na Yung phrase, phrase. yung as may be defined by law. Oo, yan ang madalas So pinagtatalunan. saan dictionary ba mahahanap yung definition nito, sir? Yun ang pinagtataka ko eh. Biruin mo, naging Pasensya na po. dahil pasensya na nasa po sa labas motorsiklo. kami. Medyo may mag-racing ata dito. So, yun ang naging problema, yun sa constitution phrase na, natin. as Yung may be phrase defined as may by be law. defined by law. Pero ang nakakapagtaka kasi, Erica, no, 1987 pa naging effective ang ating 1987 Constitution. At simula noon until 2024 ay hanggang ngayon ang ating Kongreso ay hindi ma-define itong political dynasty. Ano kaya ang nagiging problema kung bakit hindi sila makagawa ng batas na clearly defining political dynasty? So Okay? ayun ang problema natin ngayon. Yan ang problema natin ngayon. Biruin mo after 37 years, Wala pa rin tayong hanggang definition. ngayon walang definition. Ano kaya ang Baka pwede nagiging magpa-hire na lang ang Kongreso, sir, ng mga magagaling mag-define. yung mga scholar? Mga scholars din. Oo, na i-define Mga nila. magaling mag-define. Palagay ko, kung mga Kailangan scholar, na ng tulong dito, no? baka 24 hours tapos na yung definition. Oo. Ano? Sabihin niyo lang po kung call a friend na po tayo. Call a friend na Call a dapat friend sa na. Congress. Ano ba ginagawa ninyo dyan? Ang tagal-tagal na yan. 37 years na. Hanggang ngayon walang clear definition. Alam mo kasi nung sinimulan ito ni Greco Belgica, yung taga Manila, sa no, Manila, na konsehal sir. dyan sa inyo, na nagsampayan ng petition sa ating Korte Suprema. At ang sumugot nga ay si Paquito Ochoa.
kina-question niya na dapat prohibited ang political dynasty sa Pilipinas. Kaya lamang sa Supreme Court, sabi, the Supreme Court noted that there is actually a political dynasty prohibition in our Constitution. But the problem is that the praise as may be defined by law. Yung sabi mo doon sila kanina. nahihirapan. So, for as long as there is no congressional legislation defining what is political dynasty, the state cannot enforce the yung implementation, prohibition against political dynasty. So sabi ng Supreme Court, nasa Kongreso yan, na dapat gumawa sila ng batas prohibiting political dynasty. Kaya lang anong problema? Do you think Congress will enact a law prohibiting defining what is political dynasty? At ang tricky pa dyan, sir, hindi natin alam. Kasi, kung immediate lang ba, di ba? Immediate family lang bang ipoprohibit natin? May mga extended family pa, may mga in-laws pa, mayroong mga outside of marriages pa ng mga involved dyan. Tama ka, So, kasi walang consensus Yes. sa Kongreso whether it will involve only the immediate members of the family or kasama yung extended family. Yes. And another extended family, siyempre may mga syota-syota, bet-ka. So, kalaki ng scope ng political dynasty. Oo, walang consensus. At the same time, there is no political will on the part of the members of the House of Representatives. Bakit? Kasi it will affect them kasi marami dyan, gustong sumali ng pusa sa discussion. Against siya sa political dynasty. Sumasagot siya na Sumasagot stop daw, siya. stop. Stop political dynasty. Sabi nung ni Miam Miam. Okay, so there is lack of political will on the part of the incumbent. Kasi nga, attorney, siguro, ang dami kasing nakaupo din. Yeah, Na involved dito sa political involved dynasty. sila Kasi saturated talaga ang government. na maapektuhan yung kanilang paghawak sa power and their influence, di ba? So, walang political will, walang consensus, and there is lack of legislative action. Although there are some bills already filed in Congress about the definition of political dynasty, but nothing happened. Kasi, alam mo naman kasi pag nag-propose ka ng isang bill sa Kongreso, dumadaan yan sa several procedure. Like for instance, nagkakaroon ng first reading, second reading, third reading, and then saka lang ipapasa sa plenaryo sa ating Kongreso. Sa kasamaang palad, sa first reading pa lang, patay na yung proposed bill defining defining political dynasty. Sumasampay yung pusa sa akin, parang gusto niyang i-define yung political dynasty. Sabi niya, sige na, attorney, define na natin. Nangungulit sabi niya, kaya ko i-define yan. Sabi ni Miao Miao, ni Ming Ming. So, ayun, attorney, hanggang kailan kaya maghihintay ang taong bayan sa reinforcement na Alam mo, mas maganda na ang initiative will come from the voters themselves. Tama. To remind and to advise and to tell the legislators that the people are against political dynasty. Ano dapat gawin? Siguro Sa tingin yun. mo? Ako, attorney, as a youth or part of the millennial generation, I think let's just stop voting these families, yung mga nagsasabi, makilala na natin to, paulit-ulit na. Bigyan naman natin siguro ng chance yung mga baguhan na makapasok naman dito sa Senado. Like, ang daming gustong pumasok na may mga gusto talagang patunayan. Bakit tayo magtitiis sa mga subok na natin na wala naman talagang nagawa? Porket kilala lang, di ba? Yan talaga yung number one na factor At naging artista, yan, namigay, nakilala. Ang magandang gawin dyan, whether or not maganda yung ginagawa ng isang pamilya sa ating gobyerno. Like for instance, hindi case of Vilma Santos. Si Vilma Santos naman, okay naman siya. Mahal naman siya. Mahal siya ng mga Batanggenyo. Yes. So kaya lamang, medyo nagkaroon ng konting bahid dahil sa usaping political dynasty. Kasi nga kinuha niya si Lucky Manzano. But it is the people who will decide. Yes. No? So kaya lamang, para naman mabigyan natin ng aral itong Kongreso na after 37 years hanggang ngayon hindi pa nila dinidefine yung political dynasty. Siguro we need to sacrifice. Tama. Kahit palagay mo ako, fan ako ni Vilma Santos. Di ba? Kahit Vilmanians ka pala noon, attorney. Tapos kandidato silang mag-anak. Although gusto ko silang iboto,
But I wanted to send this message. Nagulat ako. But I wanted to send this message to Congress na let's stop political dynasty. Kahit gusto ko yung si Vilma Santos, hindi ko ngayon iboboto yan. Tama. Miski si Lucky. Para lang to relay this message to Congress na, teka muna, umaksyon kayo, there must be a legislative action defining this definition of the political dynasty. Gusto niyang i-share yung kanyang idea about political dynasty. Yung Kimikis-kis sa cute paan na namin Mingming itong si ito. Mingming. So yan, wag natin siguro kalimutan din, Atty. na the power naman is really in the hands of the voters. Yes. Wala sa kanila ang power. Kung hindi Yeah. natin sila boboto, wala sila sa posisyon nila. Actually. Tayo ang mag-decide. Nasa taong bayan po ang desisyon. Kaya tayo ang dapat magtulong-tulong dito. Diba? Kaya nga sabi nga Mm. sa ating constitution, ang power talaga directly comes from the people. Grabe. Sumampa na dito. Talagang gusto niyang i-share yung kanyang opinion about political Yun lang yung dynasty. maganda kapag nasa labas na may mga Grabe. mga surprises na na-experience. Para kasi Diwata, masurpresa ka. Tumalon dito sa hita ako si Mingming. Kanina pa siya. Kanina sa'yo kumiskis sa Kaya hita nga mo. po eh. Okay, so ayun. So Sumampa na siya ayun, doon. finally nakaakyat na siya. Congratulations. So again, the initiative po ay nasa ating mga kamay, right, Yeah. Attorney? So if you want to stop this political dynasty, then us being the voters, kaya po natin yung gawin. Yeah. And this is also to send message, Attorney, to the Congress, Yeah. no? Na baka finally makapag-decide na sila if ever na hindi na natin sila boboto, yung mga families na to, hindi mananalo this coming election, baka makapag-decide na ang Congress na ma-review na tong definition na to. Kaya, ang dami kasing magagaling na Totoo naman. pwedeng maglingkod sa bayan. Kasi nga, yun yung purpose ng Article 2, Section 26, na dapat mo-open sa public yung opportunities na yan, no? To extend or to provide public service. Pero kung magkakaroon ng political dynasty, paano pa ma-open yung opportunities for public service kung nangingibabaw ang political dynasty? So, this is the time for us to act. The youth sector at kaming wag na natin pag-usapan yung Mga experience na. mga experience and matured, Yes, no, matured. people magsasanib puwersa upang magbigay ng malakas na mensahe sa ating kongreso na tigilan ng political dynasty. Okay. Yan. So, yun po. Once again, we encourage everyone na if you want a better future for our country, now is the time to decide. Yeah. Okay, let's stop the political dynasty. No, someday, tayo naman yung mapupunta sa posisyon nila, ng ating mga experienced ones. matured. Oo, so we decide for our future. Ano ba yung gusto natin sa future natin? And so let's do our research. Huwag tayong magpadala sa sayaw-sayaw lang, mga nagsasayaw-sayaw sa TV. Ang tawag din, budol. Nagbubutots-budots. At Let's merong do our pakanta-kanta. research. Oo. Tama. Hindi doon nakukuha Hindi ang nakukuha doon paglilingkod dapat ang sa taong bayan. bayan, yes. Oo, dapat kasi alam mo sa pagpili ng kandidato, palagi mo lang tatandaan yung mga letter C. There must be competence, the character of the candidate should be scrutinized, and tinatanggal niya yung camera ni Mingming. Inikot niya. Hi. Oopsie. No. Yeah. Okay lang yan. Magpa-closing ka. So, Ikat na lang gusto sa na closing. i-close ni Mingming ang ating episode for today because she was not given the chance to talk and share Baka her yung definition niya, Attorney. Oo, mukhang napaka-importante ng kanyang pagkakaintindi sa political dynasty. Okay? So, ayun po. Maraming salamat po sa panonood ng Legal Lounge and please expect more topics like this, Yeah, no, oo. Attorney? Since nasa na tayo, season na Election. tayo ng election. Oh, yeah. So, sana ay halubilo po kayo sa amin sa comment section. Please let us know your thoughts. Baka kayo mga gustong i-share para mapag-usapan din namin. Yeah. Meron kayong mga topics na gusto nyo na pag-usapan po namin. No, very experienced and sana po dito si Attorney sa mga ganitong topics. So, ayun, maraming salamat po. Okay, so sa mga subscribers, followers, viewers natin, this is the start na
gagawa tayo ng mga blog articles na ganito na tungkol sa politics, no? Paminsan-minsan gagawa din tayo ng mga articles about our programs na pinopromote sa Espanya, sa Canada at sa Germany. But since this is election season na nga, so mapapadalas ang aming articles about politics. Yes. So sa mga botante sa kasalukuyan ay kinakailangan na busisiin ninyo ng husto ang mga kandidatong humaharap sa inyo at nagpipresenta maglingkod sa ating bayan. So hanggang dito na lamang po. Erica? So, to our viewers, thank you so much. And please don't forget to like and subscribe our YouTube channel, Legal Lounge with Attorney Brenda and Erica. Thank Okay, you. salamat.